Happy November! Ayan. So, welcome sa mga bago. Hi. And of course, welcome back sa mga laging nanonood. Hello, it's me, Nak. So, kamusta tayong lahat mga beshi? So, yes, November. So, bago tayo mag-start ng November reading natin, of course, meron ulit tayong top 5 kineso. Pero before starting yung top 5 kineso natin, so, of course, November na, make sure that you visit your loved ones, yung mga pumanaw na. If you cannot visit, pray for them. Magtirik kayo ng kandila. Ayan. So, make sure that, syempre maalala natin sila. We have to remember them. Remember our ancestors. Yan, sabi nga nila, ancestors. And sa mga nasi-celebrate ng samain. Paano ba bigkasin yun? Wait. Samhain. So, Samhain. So, sa mga nag-celebrate ng Samhain, Happy Samhain, which is October 31 to November 1, which is sa mga hindi nakakaalam, a Celtic New Year, where they celebrate as well end of summer and beginning of harvest season sa iba. And yung may nabasa din ako na ano siya, parang celebration of death and rebirth. Ayan. So, Samhain. So, ano ba yung top 5 natin for this month? It is 5 steps to overcome negative thinking. Tara. Top 5 steps to overcome negative thinking. So, number 1, identify and challenge negative thoughts, or kilalanin natin or i-challenge natin yung negativity na naiisip natin. So, paano? So, syempre, alam naman na natin na feeling natin mali yung naiisip natin, di ba? Negative na. So, na-identify mo na siya. So, ngayon, tatanungin mo ngayon yung sarili mo, totoo ba to or assumption lang? Totoo ba to or iniisip ko lang na mali yung thoughts ko or mali yung feeling ko, ganyan. And, dahil doon, of course, may iisip mo na kung mali yung nasa isip mo, at least mawawala na siya agad, diba? Or pag sa tingin mo is tama, then you have to work on it. So, yun na yun. So, kapag feeling mo, isipin mo na kung ano ba dapat yung gagawin mo, ano ba dapat yung steps na dapat mong gawin. In that way, mawala na yung negative thought na yun. Number 2, replace negativity with positive affirmations, or palitan ng positibong affirmations yung mga naiisip mong mali. So, gumawa ka ng list ng mga affirmations mo, mga positive affirmations mo pagka may pumapasok, kunyari, negative thought na, ay nako, mag-birthday na si Eme, wala pa akong pera, ganyan, di ba? Kunyari yung ngayon, magsusulat ka ngayon ng positive affirmation na, I am happy, I am positive, magagawan, mayroong paraan, magkakaroon ako ng pera this week, magkakaroon ako ng panggastos this week, mga ganyang bagay. So, dapat, i-boost mo lang yung statement na mali. Palitan mo siya ng, same pa din, pero more on a positive side. Number 3, practice daily gratitude, or magsanay or masanay dapat tayo na na meron tayong daily gratitude. Actually, ito yung pinakamadali kasi just be grateful. Maging grateful ka lang na bumangon ka today, di ba? Saya na yun. And then, of course, mag-focus ka. Ito nga yung sa daily gratitude is mag-focus ka sa mga bagay-bagay na natatanggap mo everyday. Yun nga, na gumigising ka, na may nakakain ka, na nakakatulog ka. Those simple things to be grateful for. Sobrang na yun, di ba? And kunyari, pinansin ka ng jowa mo, sweet yung jowa mo sa'yo. O, di ba? Be grateful na at least pinansin ka. Number 4, surround yourself with positivity, or palibutan mo yung sarili mo ng positive vibes. Ayan siya. And, kunyari, alam mo yung, sinasabi nila na
marami kasi tayong kilalang tao pero ilan lang yung kaibigan natin. If feeling natin yung kaibigan natin is napaka-negative na, napaka-toxic na, let go. Yung kunyari yung kamag-anak mo, masyado ng negative, let go. Wag yung, di ba? Don't let them tolerate yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat, yung mga pangit. So, don't tolerate them. Ayun. If yung behavior nila, you don't like their behavior at hindi mo kayang sabihin sa kanila, di wag mo sabihin, di ba? Dagdag pa sa stress mo yan. Just let go, let them be hanggang ma-realize nila kung bakit ka nawala. Ayan. And of course, number 5 is, pahabol pala sa number 4. Surround mo lang yung self mo sa mga positive na tao. Sa mga tao na, mga hindi negative thinker. Ayan. So, kung hindi mo naman maiwasan, kunyari, don't talk about things na nagpapa-hype sa kanila negativity. So, wag niyong pag-usapan ang religion if ever man kung magkaiba kayo ng religion. Naka-negative kasi yung nag-aaway kayo sa kung anong mas better. Wag niyo rin pag-usapan ang politika. That's actually, yun yung isa sa mga topics na iniiwasan ko if I am with my friends is religion as well as politics. Kasi nakakapangit. Mag-aaway lang kayo. Imbis na healthy discussion, wala nagiging away. So, lakas makapangit. Ayun. And of course, number 5, para makaiwas tayo sa negative thoughts, makaiwas tayo sa nakakapangit na things, is focus on the solution, not on the problem. Mag-focus tayo sa solusyon at hindi sa problema. So, imbis na mag-focus ka dyan sa problema mo, isipin mo ano yung mga pwede mong gawin to resolve it. Okay? And of course, ang negative thoughts, mga friends, nakakapangit yan. So, kung ayaw mong pumangit, don't be negative. Diba? Huwag ka mag-isip ng pangit. Ayan siya. So, tayo ay gagawa ng November reading. So, ayan. So, tapos na yung ating top 5 steps to overcome negative thinking and to overcome ng pagiging pangit. Ayan. So, diba, blondie. Sabi, parang kunyari ako. Kunyari lang naman. Hindi kasi ako sanay na itim yung buhok ko. So, ilang buwan ako nagtiis na pahabain yung buhok ko. So, ang itim-itim ko. Di nagkulay na lang ako. O, diba? Blondina na ang lola niya. Blondina na may bangs pa. Ayan siya. So, yes. Ang gagamitin natin for this month is itong Zombie Tarot. And, siguro itong Monology Oracle cards. Ayan siya. And, may bagong nabili ako na oracle which is watch today. What's the tea? I'll try to incorporate this sa ating reading. And yes, paalala lamang, meron po tayong free will. So, nasa inyo kung susundin nyo o hindi yung ating reading. So, kung sa tingin nyo is ang pangit, I'm so sorry. But syempre, may free will naman kayo kung kukunin nyo o hindi. Okay. And this is for the sun, rising, moon, and Venus. Venus is love kasi. So, yes. Tara na sa ating monthly reading. Hello sa mga may Scorpio sun, moon, and rising. Isa-shuffle ko pa lang, nagsisilabasan na. Ayan, so this is your November reading. Sige, yun na yung lumabas. Hindi na siya nagpa-shuffle. Yun na mismo yung lumabas. Travel. Ang chika sa'yo ngayon, sa mga may Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus is mag-travel ka daw. Pasyal-pasyal din. Hindi yung baka-bakasyon din. Hindi puro trabaho, hindi puro bahay-bahay. Baka-bakasyon din daw. Yun ang chika sa'yo for this month. Naka-OA ka na sa work.
Okay, Scorpio, Sun, Moon, Rising. Tingnan natin ang card reading. Isa pa. Paper cut ako. Sakit. Sakit ba? Okay, let's see. Okay, Judgment. Lumabas yung Judgment na Major Arcana. So, it's telling you na parang ang kwento dito is puno na ng zombie sa paligid mo. So, papasabugan mo ba sila? O let them leave? So, parang sinasabi dito, my dear, na you have to think. Pag-isipan mo ng mabuti yung mga nangyayari sa'yo. There are things that you have to make some choices. As in, literal na choices. Kung ano ba dapat ang gagawin mo. Kung go or no. So, it's up to you. Baka may mga opportunity na parat na nagnanak sa door mo, pero you don't know what to do. Kung go o hindi. So, it's up to you kung anong pipiliin mo. Go or stop. Red or green. Ayan yung pagpipilian mo. So, ano yung mga medyo magiging problem mo ngayong November? This is the problem na nakikita natin is parang you're stuck. You're feeling mo prisoner ka. Feeling mo you're stuck. You don't know what to do. Na feeling mo hindi ka makakalabas. Feeling mo there's no way out. Feeling mo lang. Diba, nasa isip mo na paano ba ako lalabas dito. So, sabi ko nga kanina dun sa ating top 5, ang pinaka gagawin, don't focus on the problem, my dear. You have to focus on the solution. If babalikan mo yung video before the reading, yung 5 things to do, keme, you will find answer whenever you feel stuck sa isang problema. You just have to watch that and you have 5 answers already. Protektahan mo yung sarili mo, my dear, sa mga tao sa paligid mo. Kasi may mga tao na hindi maniniwala sa'yo, may mga tao na ibabash ka, may mga tao na sasabihin na wala kang kwenta, may mga tao na sasabihin na hindi mo alam yung ginagawa mo. Dami-dami mong sinasabi pero hindi mo naman alam, ganyan-ganyan. So, you have to protect. Nag-alarm yung phone ko, sorry. So, you have to protect yourself from those kind na mga tao. Mga taong walang kwenta. You have to protect yourself from them. Mga gaslighter na tao, mga taong ewan ko. Bakit may pinanganak na mga ganun sa mundo. Okay? When it comes to relationship naman, Scorpio, maganda. Okay. Anong lumabas na naman to? Para siyang, lumabas kasi dito yung unang card is yung 6 of Cups. So, parang, you have to look back. Parang hug your para silang magkapatid na whatever happens, naging zombie na yung kasama niya, diba, love pa rin niya. So, I think you have, parang sinasabi niya na love your imperfections. Love yourself. And love whatever yung mga pangit sa'yo, mga hindi mo gusto sa sarili mo. This is the time for you to love them. Kasi yung mga ayaw mo, yun ang mga tutulong sa'yo ngayon. Which is, sa sarili mo lang to. Kunyari, ayaw mo yung masyado kang suplada. So, this is the time that you have to embrace it. Embrace your darkness. Hindi lang tayo puro love and light. There's no light if there's no darkness, my dear. So, love
mahalin mo yung mga ugali mong hindi mo gusto dati. Those are the one who can help you. Now, meron tayong page 7 and 5 of cups. Ang nakakatuwa dito, nasa gitna yung 7 of cups. Parang sinasabi niya na you have to focus on what you want, sabi ni 7 of cups. Ano ba yung gusto mo? Diba? Umiyak o gumamit ng utak? Yan yung nakikita ko sa kanila right now. Parang sinasabi niya that you have a choice. It's either umiyak, magpakatanga, umiyak sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Alam mo yun? Or gumamit ka ng utak mo, which is yung judgment. Sinasabi ng judgment, go or stop. Sabi ko nga kanina, kunyari may mga zombie na sa paligid mo and you have the power na patayin yung mga zombie with just one bomb, or hayaan mo na lang sila hanggang pati ikaw nakagat na. So you have to choose. Diba? So it's your option, my dear. Now, wala tayong masyadong sa money. It's just that since kailangan mo nga mag-travel, huwag ka daw masyadong magastos. And you need to work hard para magkaroon ng bonus, para magkaroon ng pera. Work hard. Pakita mo na magaling ka to get that bonus. And pag nakuha mo yung bonus mo, I think you really have to travel. Travel. Work hard, my dear. Medyo wag kang masyadong magasta at baka maubusan ka ng pera. Yun ang sinasabi. Masyado kaya tang magastos this past So, kung gusto mong mag-travel at gusto mong i-push yung travel, ipon, save, at wag puro Shopee at Lazada pay later. Ipon. Don't gastos, maubusan ka ng pera. And yeah, look at the bigger picture. Bakit look at the bigger picture, ate? I think ito yung sinasabi sa'yo na look at the bigger picture. This is yung choices or yung judgment na gagawin mo. Are you going to stay sa sa problema na na-stuck ka o gagamitin mo yung utak mo? So, that's the picture. Ano yung picture na nakikita mo kapag gagamitin mo yung utak mo? And ano yung picture na nakikita mo kung magtatambay ka sa problema mo? Yun yung sinasabi ng card sa'yo, Scorpio. So, yeah. Ayun, yun lang naman. So, yeah. You know the drill. Sa mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising, like, comment, subscribe, share the video to your friends, and all. Okay. That's all for me. Thank you so much. Short and simple. Thank you. Bye-bye.